Yan, good morning sa ating lahat. Alright. So, praise God. Welcome once again to our Daily Manna Holy Week edition. Okay, so praise God. Narito ang ating pong mga kasamahan, mga kamanggagawa sa ubasan ng ating pong Panginoon. Of course, praise God. Gagalak ang aming pong mga buhay na sa araw na ito. Kayo po ay aming pong makasama sa muling pagtatalakayan at pagninilay ng salita ng ating pong Panginoon sa araw na ito. And of course, praise God. At ipapakilala ko po ang aking pong mga kasama sa umagang ito. From the right. Morning po sa lahat. Morning. Ako po si Brother Van, 27 years old. Praise God. Amen. Amen. Okay, next. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Mary Chris. Amen. Okay, next. Good morning sa lahat ng mga viewers. Ako po si Annalie. I'm Mitch. Good morning po sa lahat. Kasang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Morning po sa lahat. Ako naman po si Brother Bakit June. dyan ka nagkakaway ng kumain? Dyan ka naman Hindi kumakaway. ang mic eh. Okay, ayan, praise God. Mananinibago lang sila kasi first time. Okay, so mamaya-maya, gaganahan na po yan. And of course, hallelujah. Napakabuti ng ating pong Panginoon. Laging naghahanda ang Diyos ng mga sariwang hain or pagkain sa ating pong mga buhay spiritual upang patuloy po tayong maging malusog at maging mabusog sa araw-araw ng ating pong spiritual na pamumuhay. Praise God. At before we start, i-encourage ko po kayo na mag-live and share. Share po natin ito pong ating pong Daily Manna, sa ating pong mga kaibigan, sa ating pong mga kakilala, or sa kanino po man na nais po nating abutin ng mensahe ng ating pong Panginoon sa araw na ito. Okay, so magla-live and share lang din ako, Praise God. Ayan. All right. Are you ready? Amen. Sige, tayo po'y magpasimula ng ating pong Daily Manna. Of course, papasimulan po natin ito sa ating pong pagsamba at pagpupuri sa ating pong Panginoon sa umagang ito. And then, tayo po'y mananalangin. Pagkatapos nun, tayo po'y mag-aaral o magninilay ng kanyang mga salita. Okay, so sapagkat karamihan po ay mga Bisaya sa ating pong mga kasama po ako doon. So ang aming pong aawitin kay Lord ay isang Bisayan song. Praise God.
Lumango para sa kaganahan. Ako sa tilan mo magasimba, magasimba sa ngalan mo. Kung saan kalayo ang langit, tugma mo para sa kanan. Ikaw ang puso, Diyos, kung saan kung saan kalayo ang langit, tugma mo para sa kanan. Malugod ako sa tilan mo, magasimba sa ngalan mo. Kung saan kalayo ang langit, tugma mo para sa kanan. Ikaw ang puso, talipay ko. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na kami po'y muling makapanambahan sa iyo. Salamat sa pagkat ikaw ang Diyos na buhay, minsan lamang namatay, at ang iyong paghahandog ng iyong buhay, Panginoon, ang nagtubos sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat sapagkat napakabuti mong Diyos, walang dahilan para hindi ka namin pag-alayan ng mga papuri, ng mga awitin, ng kalakasan, ng pagsamba, ng oras. God, you are worthy to be praised, O God. Hallelujah. Maraming salamat sa umagang ito at panalangin namin na pagpalain niyo po ang lahat ng mga magko-connect sa aming pong channel, O God. Hayaan mo na sa umagang ito, maunawaan namin ang iyong planuhin, maunawaan namin yung mga salita na siya magbibigay sa amin ng kapangyarihan para tutulan ang lahat ng mga gawa ng kaaway at para makarating kami sa iyong purpose, O God, sa buhay na ito. Holy Spirit, ikaw po ang aming pong ina-acknowledge as our great teacher and mentor this morning. We thank you for the victory, and this we pray in Jesus' name. Says Amen. Praise the Lord. Ayan. Hallelujah. Okay. So, napakasarap na sambahin at purihin ang ating pong Panginoon, lalo na sa ating pong sariling mga dialect, Praise God! So, we're so excited once again na sa umagang ito, magamit ng aming Panginoon, ng ating Panginoon ang aming pong mga buhay. Amen. Of course, tatalakayin po natin yung part 2, ng the power of the blood of Jesus Christ. Ano nga bang kapangyarihan ng dugo ng ating pong Panginoong Hesus? Yesterday, tinalakay po namin yung part 1 nun, yung unang bahagi nun, ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon ang siyang pinaka-basis ng New Covenant. Yan, basis of the New Covenant. Kung wala ang dugo ni Jesus Christ, wala po yung bagong covenant ng ating Panginoon yon. Of course, kung wala ang bagong covenant, so ang bayan lamang ng Israel ang siyang kinikilalang bayan ng Diyos. Sila lamang po ang mayroong karapatan na sumamba at maglingkod sa ating pong Panginoon. Tayong mga Gentiles, ika nga ay wala pong ganun. Ang tawag sa atin sa Old Covenant ay mga outcast. Okay, mga outcast. Hindi po tayo kabilang sa bayan ng Diyos. Subalit, dahil lang sa dugo ng ating pong Panginoong Hesus, tayo po'y tinanggap bilang mga anak ng Diyos. Hindi lamang po tayo tinanggap bilang bayan, tayo po'y tinanggap bilang mga anak ng Diyos. Sabi po ng John chapter 1 verse 12, ang sinumang sumampalataya sa kanyang anak ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Praise God!
Kaya ang sabi ng Bible sa atin na mga nasa New Covenant, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Amen. Ganun po tayo ngayon ka-special sa harapan ng ating pong Panginoon. So, paano po ba ito nangyari? The power of the blood of Jesus Christ. Sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. And yung number 2 na tinalakay po namin kahapon is the blood of Christ redeem believers from sin and eternal punishment. Wow! Amen! Nakaka-amaze, nakakamangha yung point na ito. Na ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang nag-redeem sa mga mananampalataya sa kanilang mga kasalanan at sa walang hanggang kaparusahan. Remember, ang sinasabi po ng Bible that we are all sinners, come short from the glory of God. Romans chapter 3, verse 23. Okay? At ang sabi po ng Romans chapter 6 verse 23, and the wages of sin is death. So it means na mayroon pong kabayaran ang lahat ng ating pong mga kasalanan. Okay, so sa pag-aaral po natin sa loob ng isang linggo, nung mga nakarang araw, tinalakay po natin na wala pong kasalanang maliit at malaki. Lahat po ay magbabayad. At ang kabayaran ay ang kamatayan. Pag sinabing kamatayan, hindi po ito nakatutuwang isipin sapagkat ito po'y eternal separation from God. Amen. Subalit ang lahat ng ito ay pinagbayaran ng ating Panginoon. Ika nga, ang dugo ni Jesus Christ ang nag-redeem sa mga mananampalataya, sa kanilang mga kasalanan at sa walang hanggang kaparusahan. Ngayong Semana Santa, Biyernes Santo na ngayon, kaya ang ating pong mga kasamaan dito ay naka-red. Hindi po ibig sabihin ay red alert. Pero mayroon pong isang naka-blue. Kaya hindi raw siya na-notice. But anyway, okay, hindi naman tinitingnan ni Lord yung ating pong pananamit ngayon. Amen. Okay, so praise God. Ang kanyang puso ang pula ngayon. Amen. Okay, so praise the Lord. So, nagsisimbolo yung red ng blood ng ating pong Panginoon. So, siguro sa araw na ito, maraming mga tao na busy-busy sa kanilang mga pangrelihiyong gawain. Pero naka-lockdown ngayon. Limited yata yung mga access natin sa iba't ibang mga lugar. But anyway, samantalahin po natin ngayon ang pagkakataon na makapagnilay ng salita ng Diyos. Amen. In connection sa Biyernes Santo. Praise God. Sige, tayo po'y mag-uumpisa at ang ating pong talata ulit na babasahin ngayon ay ang Romans chapter 5 verses 9 to 11. Okay? Pareidi po ng ating Tagalog version dyan. Okay? Romans chapter 5 verses 9 to 11. Pabasa nga, Brother Van. Yan. Romans chapter 5 verse 9 to 11 in Tagalog. Lubha pa nga ngayong inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Verse 10, sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagsundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa. Ngayong nagkakasundo na ay ligtas tayo sa kanyang buhay. 11, at hindi lamang gayon kundi nagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan niya itinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Amen. Okay, so napakaganda ng binasa natin talata dyan. Ito rin binasa po natin at pinag-aralan kahapon. Okay. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Verse 11, not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Ayan, hinighlight po natin kahapon yung salita pong atonement. Nang ibig sabihin po ay reconciliation. Kaya nga sa Tagalog translation, ang ginamit yan ay pakikipagkasundo. It means na sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus, tayong mga hiwalay sa Diyos, tayong mga nagrebelde sa Diyos, tayo na dating kaaway ng Diyos ay ipinagkasundo ng ating Panginoong Hesus sa Ama. Kaya hindi na po tayo kaaway ng Diyos. Amen. Tayo po'y kaibigan na ng ating pong Panginoon.
So ang lahat ng ito ay, di ba, nangyari at nagkaroon ng kaganapan dahilan sa dugo ng ating Panginoon. Kaya ang dugo ni Jesus Christ ay mayroon pong kapangyarihan at dapat po itong maunawaan ng sinuman. Kapag tayo po'y naging ignorante, ika nga, sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus Christ. So hindi po tayo makapamumuhay ayon po sa purpose ng ating pong Panginoon. Amen. Alright, so praise God. Yung dugo ni Jesus Christ, yung reconciliation na tinutukoy dito, ang kanyang literal na meaning ay, yung atonement, ang kanyang literal na meaning is reconciliation. Amen. At ang salitang reconciliation, of course, we are so familiar, sa word na ito. Na, di ba, nakipagkasundo. Amen. Yun ay nangyari sa pamamagitan ng New Covenant. Alright, so ngayon tatalakayin po natin yung dalawang points, which is point number 3 at saka yung point number 4. Okay, again, ano po ba yung power ng dugo ni Jesus Christ? Number 3, we gain bold access to God in worship and prayer. Amen. We gain bold access to God in worship and prayer. Nagkaroon tayo ng bold access. Ano ba sa Tagalog yung bold access? Yung lantaran, di ba? Yung hayagang pag-a-access sa Diyos. Familiar tayo sa salitang access, di ba? Na kapag ka tumatawag ka, kapag ka wala kang load, hindi ka makakapag-access. Kahit napakaganda ng cellphone mo, di ba? Kahit full yung battery mo, kapag ka wala kang connection, hindi ka makakapag-access. Sa prayer po natin, before na tayo po tubusin ni Jesus Christ sa pamagitan ng kanyang dugo, hindi po tayo nakakapag-access kay Lord dahil sa ating pong mga kasalanan. Ang sabi po ng Isaiah chapter 59 from verses 1 to 2, ang ating mga kasalanan ang siyang nagiging dahilan upang mapahiwalay tayo sa Diyos at upang hindi dinggin ng Diyos ang ating pong mga panalangin. So yun po yung ating pong problema, na wala po tayong access kay Lord. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay banal at tayo po ay mga makasalanan. Subalit sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus, di ba? Nagkaroon po tayo ng access. Hindi lamang po basta-bastang access, kundi bold access, yung lantarang hayagan na makakapasok ka sa presensya ng ating pong Panginoon. Amen. Alright, so yan yung ating pong karapatan ngayon, na dapat po nating maunawaan. And of course, before po tayo makarating sa katotohanan ito, bago tayo manampalataya kay Jesus Christ, ako dati, hindi ako makapag-access kay Lord. Kung kani-kanino ako, lumalapit para lamang ang aking mga panalangin ay makarating kay Lord. Minsan sa turing-garing, hindi ko makilala sa turing-garing, bakit ko nilalapitan yun? Turing-garing, ipanalangin mo na lang po. Meron ba kayong mga ganong klaseng mga karanasan? Of course, magkakaroon tayo ng sharing ngayon, sa point na ito, napakaganda nito, na kung saan ay, nung lumang buhay natin, parang ang hirap makapag-access kay Lord, parang feeling natin, na ang Diyos ay napakalayo, ang hirap lapitan, parang ang bagsik naman ng Diyos. Every time na tayo nagkakasala, parang, feeling natin na nilayuan na tayo ng Diyos. Pero ano nga bang sinasabi po ng Bible sa mga katotohanan? Amen? Okay? So praise God. Sige, magkaroon tayo ng sharing sa umagang ito. At nandito po ang aking mga kapatiran na excited ng magbahagi ng kanila pong mga insights sa umagang ito. Amen? And of course, lagi po tayong nagpapasimula from the right. Alright? Okay. Amen. Kaya And pala, then, to the left. praise God. Good morning po sa lahat. Kaya pala dito ako pinaupo ni Sis Mitch. Kasi from the right pala, hindi ko alam yun. So, yung binigyan kami ng, sabi ni Pastor, sabi niya, mag-participate kayo sa daily mana natin, yung Holy Week edition. So, sabi ko, Pas, ang kulit kasi ng schedule namin, talagang magulo. Then, nasettle na namin since Thursday, Friday yung off ko. Sabi, sige Pas, Friday po, available ako. Tapos, yung sinend ka sa akin tong topic last night, sabi ko,
grabe ang dami nag-flashback sa akin yung pinag-aralan ko yung number 3 kung ano yung power ng blood of Jesus. Naalala ko talaga yung the first time that I accepted God as my personal savior. Kaya kasi Tissue. Medyo na yan, no? sa before kasi talaga namumuhay talaga kami sa kasalanan. We do not know God even though yung family namin is Christian, yung lolo ko pastor, may mga pastor kami sa family. Then dati talaga nabubuhay ako sa kasalanan way back 2010. Lahat ng mga makamundong bagay, sigarilyo, nakapagsigarilyo ako, alak, sugal, lahat. Even yung before ako makilala si Lord, grabe yung pagmumura ko, talagang kada salita may mura. So hindi ko alam na nung high school ako, 2009, nag-stop ako nun kasi hindi talaga ako kayang pag-aralin ng parents ko sa college. Then tapos, hindi ko alam na isa pala yung dahilan kaya pinag-aral ako ng lolo ko sa All Nations College, which is a Christian institution. Yung pala yung magiging dahilan para makilala ko si Lord. Sabi ko, yung pag-enter ko, kasi talagang separated ako kay Lord because of sin. Yun nga yung pinag-aralan natin. So, lahat talaga naranasan ko, sigarilyo, alak, sugal, lahat ng makamundong bagay. So, yung nakapag-aral ako sa school na yun, which is Christian school, nagulat nga sila sa akin, talagang palamura ako, niyaya ko pa sila ng inuman dun sa dorm. Pero yung pala yung way ni Lord para makilala ko siya. Yung, dahil nga namumuhay ako sa kasalanan, hindi ko alam na God is one prayer away. Kapag tinanggap mo si Lord sa puso mo bilang tagaligtas, by the blood of Jesus, lahat ng kasalanan mo mabubura at magkakaroon tayo ng bold access with God. Kasi dati, yung namumuhay ako sa kasalanan, parang hindi ko alam mag-pray, hindi ko alam na kaya palang patawarin ni Lord lahat ng kasalanan mo. So kung sa tingin mo ngayon, lahat ng namumuhay ka sa kasalanan, sigarilyo, alak, sugal, lahat ng mga bastos na dati talaga, sobra yung kasalanan talagang. Pero yung nakilala ko si Lord, lahat nabago sa buhay ko. Lahat tinanggal ko, sigarilyo, alak, sugal, lahat. So, the more we know God, magkaroon ka ng access sa Kanya, tinanggap mo siya sa puso mo bilang tagapagligtas. Sabi dito, magkakaroon tayo ng, sa Ephesians, sa Hebrews 10 verse 19, magkakaroon tayo ng bold presence. Pwede tayong lumapit sa Kanya. Kasi may access na tayo. Dati parang, kagaya ng internet connection, sabi nga ni Paz, sabi niya, walang internet connection. Kahit may cellphone ka, kung wala kang internet connection, hindi ka makakonect sa internet. Same as with God. Kapag wala siya sa puso mo dahil na-separated tayo dahil sa kasalanan, wala tayong access sa Kanya. Pero, yung nakilala ko si Lord at naintindihan ko siya, nakipag-fellowship ako with fellow Christians. Nag-devotion kami every morning. Ngayon, mas naintindihan ko na kayang-kaya pala patawarin ng Lord lahat ng kasalanan, mapurahin lahat. Kaya Kanyang baguhin. Amen, amen. By the blood of Jesus, mabubura lahat. And yung nakilala ko siya, sabi ko, Lord, napakasarap maging Kristiyano. Kasi Amen, parang, amen. yung nagpo-praise and worship kami, parang sabi ko, wala akong ibang ginawa kundi umiyak ako ng umiyak. Tapos sabi ko, ganun pala yung kapag nakilala mo si Lord, lahat ng kasalanan mo mabubura. Patuloy kang magbabago from time to time. At the same time, Amen, amen. kapag meron kang problema, dati gusto ko mag-inom lang. Pag may problema akong, gusto ko mag-inom para makalimutan ko lahat ng problema ko. Pero, kinabukasan, nagkakaroon ka ng hangover, masakit ulo mo. Wala, na doon pa rin yung problema mo. Pero, ngayon, now that I know God, kapag nag-pray ako sa Kanya, sabi ko, Lord, Ikaw na po bahala sa mga problema ko. Nagkakaroon ng kapahingan yung puso ko. Kasi, sabi nga sa 1 Peter 5 verse 7, cast all your anxiety sa Lord. So ngayon,
as I know God, sinishare ko rin to sa mga friends sa Facebook. Pag mayroon ako nakikitang nade-depress, pinipm ko sila. Sinishare ko yung pag-ibig ng sabi ko sa kanila, ang pag-ibig ng Diyos, once na makilala mo siya, accept mo siya as your savior. Kung ano man pinagdadaanan mo, idulog mo sa Kanya kasi alam niya at siya ang makakapagsagot sa ating mga dasal. And yun, I enjoyed, sabi ko, Lord, salamat kasi plano mo pala talaga akong pag-aralin sa Christian school para makilala kita at para makapag-share din ako ng Word of God. So, napakasarap. Sabi ko, nabalikan ko kagabi, sabi ko, nag-aaral ako, grabe pala talaga yung nangyari sa akin. Kung ngayon namubuhay ka sa kasalanan, bisyo, alak, sigarilyo, kung ano-ano mga malalaswang bagay nakikita mo sa internet, kung sa palagay mo na malayo ka sa Diyos, lumapit ka sa Kanya. Kasi siya lang ang makakapagtanggal nun. Hindi alak, hindi tao, Lord lang talaga. Kung sa tingin mo ngayon, masyado ka ng addict, na mayroon ka ng addiction na hindi mo na ma-separate yung kasalanan, dumulog ka lang sa Lord kasi siya talaga yung makakapagpabago. Yun yung Amen, amen. napansin ko, Lord. So, yun lang yung gusto kong i-share. Praise God, praise God. Napakaganda ng experience ni Brother Van before. So before talaga wala tayong bold access na-intimidate tayo, nahihiya tayo kay Lord. Yung parang feeling guilty tayo. Yung iba nga wala nang time mag-pray, di ba? Without knowing na ang isa sa pinaka magandang benefits ng ating pananampalataya ay ang makapag-access tayo, di ba? Sa presensya ng ating pong Panginoon. Ito yung nangyari sa pamamagitan ng sakripisyo at ng dugo ni Jesus Christ. Of course, ang ating pong kapatid, si Sister Tracy. Good morning po sa lahat. Colossians 1:21, the Bible is clear that every person is alienated and separated from God because of our sin. Amen. So, totoo po, simula nung nandito po ako sa Manila, inaamin ko po sa sarili ko, ako po ay Kristiyano na, pinanganak ako Kristiyano na, pero dahil sa pamilya na sobrang hirap namin, nag-decide yung parents ko na papuntahin ako dito sa Manila. At doon nag-umpisa lahat. Nangyari ko lahat yung gumagawa ka ng kasalanan. Dahil wala ka na, hindi ka na-connected kay God. So nakakagawa ka ng kasalanan. Kagaya na lang nung pagpunta ko dito, never ako nagsimba dahil wala kaming church na mapupuntahan. Since first time sa Manila, wala kang ibang kakilala except sa family mo. Pero dahil sa isang family, meron akong isang ate na talagang marami siyang friends. Since matagal na siya dito, marami siyang friends at mga Christian din. Sila po yung nag-invite sa amin sa church. Which is, doon po kami nagtagal. Pero hindi namin inaasahan ang mga nangyayari. Doon nagsisimba kami, pero nakakagawa pa rin ng kasalanan dahil hindi kumpleto yung puso namin. Or may kulang sa amin. So, ang iniisip ko na lang dati, malayo ako sa family ko, malayo ako sa parents ko, which is sobrang sakit sa akin mahiwalay sa kanila. Pero ginawa ko yung best ko. Kahit nagawa ako ng kasalanan, patuloy ako lumapit sa kanya. Pumunta ako dito sa sukat, naghanap ako ng church. As in, nakatira ang pilatian, wala akong masimbahan. Pero gumawa si Lord ng way. Amen. Para mas lalo kang lumapit sa Kanya. The way ako naglalakad dito, naririnig ko na may nagpa-praise and worship. Sabi ko, may simbahan pala dito. So ito na yung chance ko na lumapit kay Lord. Kasi mas sobrang nahiwalay na ako sa Kanya, hindi na ako nagpa-pray, hindi na ako nagsisimba. So feel ko sa sarili kong guilty ako at makasalanan na ako. Kasi nga po, naging Christian na ako since nung pagkapanganak pala. So, yun na nga, pumunta ako dito sa church at hindi ko inaasahan. Pagpasok ko dito, umakyat ako, sabi ko, ay, church ba to? Yun ang ina-expect ko, church ba na to? Ay, parang walang tao. Kasi masyado ako maaga pala nung time na. Hindi ko kasi alam talaga yung oras ng, oras ng worship.
Hindi ko naman alam na 9:30 pa pala, so dumating ako alas 8. Tapos walang tao yata to church. Kasi nakikita ko lang din dito, as in, ito lang, itong place na to, nakabilog na may lang bilog na parang upuan. Sabi ko, baka hindi to church. Pero kasi naririnig ko. So, ang ginawa ko, bumaba ako, since walang tao, naghanap ako ng iba pang church. So, paghanap ko ng ibang church, nakapunta ako dun sa Puro Kwarto, nakahanap ako doon, so doon na lang ako nagsimba. Pero yung puso ko, iba talaga eh. Hinahanap yung parang iba yung dinala ni Lord. Pag dinala ka talaga ni Lord, kumbaga, gagawin niya lahat. Kasi nung nandun naman ako, parang wala lang, iba pa rin. So, the next Sunday, naghanap ulit ako. Sabi ko, mayroon talagang church. So, yun, nakapunta ako dito at nakarinig ako ng salita ng Diyos. At iba talaga ang saya ng puso ko dahil sa church na to, lalo akong kumbaga naging malago. Though hindi ako yung nagpa-participate, pero yung puso ko, feel ko sa sarili ko na Amen, amen. kumpleto na dahil nakapagsimba na ako. Yun lang talaga ang naging problema ko at feel ko sa sarili ko makasalanan ako dahil hindi ako nagsisimba. Separate ako, hindi na ako nagpag-pray. Pero dahil sa dugo ng Diyos, hindi niya hahayaan na mas lalo kang ilulugmok. Tapos, bibigyan ka niya ng pag-asa. Amen. Gaya na sabi dito sa Hebrews 10:19, but the Bible tells Christian, come boldly to God's presence because we have confidence to enter the holy places through the blood of Jesus Christ. So, yun lamang po. Praise God. Praise God. Napakaganda ng sharing ni Sister Chrissy Kay. So, praise God. Of course, nandito ang kanilang kapatid. Praise God. Okay, kapatid sa pananampalataya at sa laman. Amen. Praise God. So, totoo yung sinabi ng aking kapatid na si Chris na galing kami ng probinsya talaga. So, nakipagsapalaran kami ng Maynila para makapaghanap ng trabaho. Pero yung nangyari din sa akin, imbis na maghanap ng trabaho, nakahanap naman ako ng trabaho, pero yung puso ko, sabi ko, parang, kasi nasa edad na ako nung time na parang gusto ko ng, pagdating ng Maynila, gusto ko na lang maghanap ng ng magiging kabiya ko. Pero, Ito na, dinagit ang puso mo, ni Brother John. talagang, galing ako ng probinsya, so, totoo sinabi ni Chris na laking kami, mulat kami sa, kasi yung tatay namin ay born again Christian talaga, so lumaki kami na mga born again Christian. And then, hindi ko alam na pagpunta ko pala ng Maynila, ito pala yung time na kung saan mapahiwalay ako sa ating Panginoon. Kasi parang pagdating ko ng Maynila, so marami akong mga nagawang kasalanan kasi nga nung nakilala ko ang lalaki na naging kabiyak ko. Wow! Palakpakan mo na! So, iniisip ko na doon yung nakagawa talaga ako ng kasalanan sa Panginoon na para bang sabi ko, Lord, alam ko na hindi tama ang lahat ng ito. Pero parang yun yung dahilan na parang napawalay ako sa ating Panginoon. So wala akong, although Christian ako, pero hindi na ako nag-church, ilang taon na. Tapos hanggang sa iniyayaan kami ng anak ng aking kabiyak. At doon gumagawa ang Lord ng panibagong yugto ng aming buhay. At muli na may ginagamit si Lord kung paano kami makabalik ng pag-church. So may ginagamit si Lord para madala kami muli sa paanan ng ating Panginoon. So yun yung aking kapatid din na bunso namin, si Dayan. So siya yung nagturo sa amin sa church na ito. At sabi ko nga, mas gusto ko sana doon sa Alabang mag-church kasi sabi ko, pagkatapos ng church, gala na. Pero ang way pala ni Lord hindi ganun. So kung iba pala ang plano ng Lord kung saan niya kanya tinawag. So doon ka talaga mapupunta. So salamat sa Panginoon na talagang meron siyang ginagamit na mga tao para muli na maibalik, kumbaga nagkakaroon muli ng access sa ating Panginoon. Sa kabila ng mga kasalanang nagawa, napakadaming, hindi na mabilang yung mga nagawang kasalanan ko, pero talagang nandoon yung
nanduroon yung kapangyarihan ng dugo ni Jesus na kung saan ay sa lahat ng panahon kahit na tayo ay nagkasala, so ang ating Panginoon, no, kung maalala natin kung paano siya nagpakamatay sa krus, so yun yung dahilan na kung saan ay pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. So kahit gaano man kaitim, kahit gaano man kapula yung ating mga kasalanang nagawa, kapag isinuko natin yung ating buhay sa ating Panginoon, lahat ng yan ay mapapatawad ng ating Panginoon at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at higit sa lahat yung kagalakan na talagang walang maikukumpara sa mundong ito. Amen. Amen, amen. Alright, praise God. Napakaganda, ano? Yung bold access. Ang ating tinitinan dito before, di ba? Nakaramdam ka na ba na parang ang layo mo kay Lord dahil sa mga kasalanang nagawa natin? Di ba? Nakaramdam ka na ba na parang kapag ka nag-pray ka, parang walang nangyayari naman sa panalangin ko eh. Pero maunawaan po natin kung gaano po ka-precious yung blood ni Jesus Christ, na ang sabi nga po rito, we gain bold access to God in worship and in prayer. It means na hindi ka na naiilang, yung hindi ka na na-intimidate, yung mayroong ka ng karapatan at kakayanan na humarap kay Lord. At di ba, Lord, praise God, maraming salamat sapagkat ang tinitingnan mo sa akin ngayon ay hindi na yung aking nakaraan, kundi yung aking hinaharap. Amen. At binago ni Lord ang ating pong hinaharap sa pamagitan ng kanyang dugo. Alright, so next, si Michelle. Hello po. Kaya mo. Ako lang po hindi nila kadugo. Alam ko naman si Pastor. So, hindi naman po ako lugi kasi kadugo si Pastor. Praise Yun lang po, God. praise Amen. God. Para naman po sa akin, talagang before kasi ako naging Christian, talagang hindi ako aware. Hindi talaga ako aware na may direct access pala tayo na lumapit sa Lord, na mag-pray sa Lord. Kasi I consider myself as religyosa nung mga kabataan ko. So, bata pa naman ako ngayon. Pero nung mas bata-bata pa ako, talagang sa simbahan, nagpipray ako, pero hindi kay Lord. Hindi direct kay Lord. Mas nagpipray ako nun sa iba, Kanino? sa mga santo, gano'n, kung kaninong lumalapit. Kasi hindi ako aware na pwede palang lumapit mismo sa Lord, pwede palang mag-worship mismo sa Lord. So, nung nakapunta na ako dito sa Manila, dito rin ako nakakilala kay Lord, na sa pamamagitan No din choice. ng pastor. Sa pamamagitan din ng pastor, so nakilala ko din si Lord. So, doon ako na liwanagan sa lahat sa tungkol sa ating Panginoon na talagang siya pala yung totoong Savior natin, na siya pala ang totoong tagapagligtas natin, na sa Kanya pala tayo dapat lumapit sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay. Kasi mayroon na, dahil sa Kanyang dugo, dahil sa Kanyang kamatayan sa krus, meron na tayong direct access. Pwede na tayong maging bold na lumapit sa Kanya, na manalangin sa Kanya. Kasi siya naman talaga ang ating Panginoon. Siya naman talaga ang ating tagapagligtas. At yun lang. So, masaya ako na naging Christian ako dito sa Manila, na namulat ako sa ganyang katotohanan. So, yun lang po. Amen, amen. Praise God, parang yung isa nating kapatid, ano, si Barjon, kanina pa excited. Eh. Kagabi pa daw. Kagabi pa pala. Okay, Barjon, ang tama. Parang di kaya ata nakatulog masyado. Brother Jun, nandun ang camera, Brother Jun, sa gilid Tapos mo. na po. Brother Jun, doon ka tumingin. Dito na ako eh. Mike. Yun nga, boldest access to God, yun nga, balikan ko rin din yung mga nakaraan ko. Yun nga yung sa binasa ni Bandy kanina, sa 1:21. Dati kayo malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa, pag-isip ng masasama. Yun nga, ako kasi dahil ako lumaki din kami sa probinsya, total mga magulang ko talaga, kumbaga mababait eh. Kumbaga talagang pinangaralan kami ng mas nakakabuti.
Yun nga, kasi mga magulang ko talaga mga loyal talaga sa Katolik at Deboto, yun nga. Pero ako naman, talagang ako, nagpipray ako sa Panginoon. Kumbaga, direct din naman ako sa God. Kaya ako tumitingin sa mga, kahit Katolik ako noon. Kasi, nakikita ko, parang hindi naman ata yan Diyos. Sabi. Kasi kung kami, Santo Niño talaga kami dati. Sabi ko, parang hindi naman yata. Pero ako, pag nag-pray ako, direct ako sa Panginoon talaga. Pastor, ako tumitingin doon sa... Nakapikit ka lang. Kapikit na. Yun nga, talagang yung... Hindi mo talaga rin talaga maiwasan yung kasalanan. Yung nga, ang kasalanan, kumbaga, nung hindi pa ako naging Christian, kumbaga, doon yung gawa ka ng kasalanan, gawa ka mabuti. Tapos, gagawa ko ulit kasalanan, gagawa mabuti. Parang, yung buhay mo, parang pan lang din, pabalik-balik. Kaya, nung yung bata pa naman ako ngayon, yung pumunta na ako ng Maynila, nag-isip talaga ako na pumunta ng Maynila kasi napakahirap din ang buhay sa probinsya. Kaya nakipagsapalaran din ako sa probinsya. Yung ba, ang dami kong naranasan dito na pag-iyak kasi natagal din ako na nawalang trabaho. Kaya plano na rin na bumalik na naman probinsya. Pero sabi ko, Lord, paano to na kaya nga ako pumunta ng Maynila pala magtrabaho. Sabi ko, napakahirap. Naranasan ko talaga po na umiyak. Kaya minsan, andun naisip nyo na naman na gagawa na naman ako ng kasalanan. Kaya sabi ko, napakahirap. Tapos, yun din, nakapaghanap din ako ng trabaho. Tapos, siguro, yun talaga din siguro ng will ng Panginoon na may nakikilala din ako ng mga naging girlfriend, kumbaga, Christian din, talagang siguro, parang nilalapit ako sa Panginoon na magiging Christian. Kaya naka-girlfriend ako ng una, Christian din siya, pero hindi rin kami tumagal, nag-iwalay din. Kumbaga, doon naman ako, gumawa na naman ako ng kasalanan. Sabi ko, Lord, paano kaya ito magiging buhay ko? Parang pabalik-balik eh. Sabi ko, parang wala na ako sa sarili, Pastor eh. Hindi ko na inisip kung ano mga gagawin ko. Pero sa biyaya ng Panginoon, talagang siguro may tinadhana pa sa akin ang Panginoon na para ituwid yung buhay ko. Kasi kung ano nang ginagawa sa sarili ko eh. Kumbaga, wala na. Kasi girlfriend din naman ako ng Christian, wala rin nangyari. Sabi ko, may iba pa talaga siguro ang Panginoon na masihigit pa na ibibigay sa akin. Kaya ngayon, biglang dumating na may nakilala ko yon. Yan na, si Mrs. Kumbaga, siguro siya nagdala sa akin na para magbago yung buhay ko. Kaya, nagpapasalamat ako din sa Panginoon na nakita ko si Mrs. ko kaya ako naman kasi nung una hindi naman ako tumitingin sa anumang ng tao, reliyon, hindi ako tumitingin nun eh. Nung inano ko lang, sabi ko, isa lang talaga yung Panginoon natin eh, hindi kung sino-sino sinasamba natin eh. Sabi nyo nga pala, pwede pala tayo mag-access sa Panginoon direct to the point sa Kanya. Kaya, kasi dati di ba, kung saan-saan ka lalapit eh. Yung pala, hindi rin pala kasagutan yung mga kasama mo sa kaibigan mo, hindi rin eh. Kumbaga, yung mga problema mo, Panginoon ka pa rin lalapit talaga. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon saka dito, nakahanap din kami ng church. Kumbaga ako, pero kung nasa Malabon pa kami, Pastor, kumbaga, hindi kami nalipat ng Sukat. Kasi talagang, kumbaga, struggle ang buhay namin ng misis ko noon. Kasi panayhiwalay kami. Pero sa biyaya ng Panginoon, talagang kumilos ang Panginoon sa amin na talagang siyang kumilos pa sa amin. Kumbaga, nagiging tulay ko yung mga kapatid niya na kasi naghiwalay kami ng misis ko dahil sa mga struggle namin, problema. Kumbaga, andyan yung kapatid na nila na nagpagsalalay sa akin na yun, talagang sinusuyo ko ulit ang misis ko para makipag-ayos kami. Talagang napakabuti ng Panginoon na siyang kumikilos sa amin hanggang
hanggang napunta kami ng sukat. Talagang sa biyaya ng Panginoon kasi yun nga, naghahanap talaga kami ng church. Ako, hindi man ako talagang yung misis ko, pinapinipilit ko dati na mag-church kami. Diba? Catholic. Pero sabi ko, kung saan tayo tinawag ng Panginoon, doon tayo. Kaya sabi ko, sige, maghanap ka. Nakapakapabuti ko sa akin. Kasi pag nakakarinig po ako dati, sabi ng Christian song, talagang na bliss ako, pastor eh. Pag nakakarinig ako ng Christian song, napakagandang awitin na yan. Sabi ko, pag kinanta mo yan, sabi ko, parang bliss na bliss ka eh. Kaya pag naririnig ko, talagang humihinto ako, pastor eh. Ganda pala talaga ng worship yung ng Christian song. Ito napakagandang pakinggan. Kaya nung time dito, naglalakad kami, talagang yun ang inano namin. Sabi ko, may church pala dito. Dito na kaya tayo. Ang layo kasi ng Alabang eh. Kasi Alabang doon, 10:30, diretso na kami sa mall. Kaya dito na tayo sa malapit. Sabi ko, talagang biyaya talaga ng Panginoon na dito kami dinala. Kaya, glory to God. Yun lang, pastor. Praise God. Praise God. Okay. So yan, tuloy po natin yung ating pong talakayan. Ano ho? Yung point natin dito is yung point number 3. We gain bold access to God in worship and prayer. Ito po yung power ng dugo ni Jesus Christ. Kasi before, yung tinitingnan ng point na ito, before, tayo po'y mga makasalanan. Diba? Ang sabi nga ng Colossians 1:21, the Bible is clear that every person is alienated and separated from God because of our sin. Alienated na at saka separated. Diba? Anong ibig sabihin ng alienated? Ha? Iba tayo kay Lord eh. Iba tayo sa Panginoon. Tayo makasalanan at ang Diyos ay banal. Diba? Separated. Hiwalay. So ito yung ating unang kalalagayan before na tayo po'y makakilala kay Lord. And of course, nakaka-relate po tayo dito sapagkat personally na-experience po natin ito. Lalong-lalo na sa akin. Ilang taon ako na hindi totoong sumasampa at nananalangin sa Diyos dahil sa, of course, siguro yung kulturang kinagisnan natin, yung family na kinagisnan natin, mayroong Diyos na kinikilala pero walang bold access. Pero pag sinabing bold access, di ba, yung open ka na kay Lord eh. Yung wala ka, hindi ka na nai-intimidate, hindi ka na nahihiya na lumapit sa ating Panginoon. Na every time na tayo po'y nag-worship at nag-pray, alam mo na, di ba, nai-encounter mo yung presence ng ating pong Panginoon. At yun yung napaka-espesyal na experiences po natin sa buhay. Amen. So that means, even the best of us are actually unable to approach God to offer worship of prayer. Because of our sins, we remain at a distance from Him. Yun yung kalalagayan po natin. Okay, from a distance. Siguro, yun ang ating laging kinakanta. From a distance. Pero yun yung reality. Kaya nga maraming mga tao hanggang ngayon na hindi pa nauunawaan yung kapangyarihan ng dugo ni Jesus Christ. Wala pa rin bold access kay Lord. Diba? Akala nila hindi sila pa pwedeng makapag-direct kay Lord kung kani-kanino, diba? Kung kani-kanino, ang tawag doon? Nag-channel. Okay? Kung kani-kanino, sumasangguni. While the Bible, diba, declares that we are not separated sa panahon natin ngayon. We are the sons and daughters of God. Okay? So but the Bible tells Christians to come boldly into God's presence. We have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus Christ. At yun nga pong binasa po natin kanina sa Hebrew chapter 10, verse 19, nang sabi po dyan, if you are a Christian today, basahin nga po natin yung Hebrew chapter 10, verse 19. Ayan. Sige, pakibasa nga, Brother Van. Tagalog pa. Sige. Hebrews 10 verse 19. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Amen. Okay, so yan, narinig po natin dyan, na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tayo po'y nakapasok sa
trono ng ating Panginoon, sa presence ng ating Panginoon. Okay? Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus Christ. Okay, bibigyan ko ng introduction nito, Nung lumang tipan, ang nakakapasok lamang po sa Holy of Holies ay ang tinatawag ng mga high priest. At ito po once a year lamang na nangyayari. At kapag pumasok po ang high priest sa Holy of Holies, may dala siyang handog. Okay, nandoon yung dugo ng kordero, okay, na kanyang inihahandog sa ikapagpapatawad, or sa pagtatakip ng mga kasalanan ng bayan at maging ng kanyang personal na kasalanan. So, alam nyo, ang hirap makapasok sa Holy of Holies. Kapag ka nag-enter ka na hindi ka karapat-dapat, hindi ka na makakalabas ng buhay. Kaya nga yung mga high priest, kapag ka pumasok yan, tinatalian yung kanilang katawan, at yung tali nanduroon sa labas. Kasi ang court nung unang panahon, yung temple sa Old Testament, binubuo yan ng iba't ibang layer. Yung first layer, nandoon yung labas, nandoon yung Gentiles court na kung tawagin. And then, pagpasok nila, nandoon yung women's court, men's court, yung holy place, at saka yung Holy of Holies. Yung Holy of Holies, nandoon po yung simbolo ng presensya ng ating Panginoon. Okay? So, nandoon po yung kaba ng tipan. Alright? At, alam niyo po ba, mga minamahal kong kapatid, na pag ordinaryo kang tao, wala kang karapatan na pumasok doon. Dahil ang may karapatan lamang ay itong mga punong pari or high priest. At kahit high priest ka, once a year ka lang na makakapasok doon. So yun yung sistema ng Old Testament form of worship nila. Okay? Yung mga punong pari nga, kapag hindi sila prepare sa kanilang personal na buhay, paglabas nila, minsan nakakaroon ng problema yung kanilang pangatawan. Kagaya ni Zacarias, na, di ba, pagkatapos niyang pumasok sa Holy of Holies, di ba, yung tatay ni John the Baptist, di ba? So, hindi na siya nakapagsalita. So, ganun ka-powerful si Lord, hindi basta-basta po pwedeng i-approach ng isang taong makasalanan. Kung kaya't bago pumasok ang high priest sa Holy of Holies, kinakailangan nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan, nagrepent siya sa harapan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga handog. Alright. So, ang mga tao ng lumang tipan ay walang bold na access kay Lord. Pero napakaganda rito, nung si Jesus Christ ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, kasabay ng kanyang kamatayan at ng kanyang pagsigaw ng Tetelestai, it is finished, nahati yung tabing, yung kortina mula sa taas hanggang pababa. Yung naghihiwalay between holy place at saka ng Holy of Holies. That means na open na ang sino man na makapag-access kay Lord. At papaano ito nangyari? Sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. According to Hebrew chapter 10, verse 19. Wow! So hindi ka na malayo kay Lord. Diba? Hindi ka na alienated kay Lord. Hindi ka na separated kay Lord. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus Christ, tayo po ngayon ay makalalapit na sa ating pong Ama. Amen. So yun yung yun po yung isa sa good news. At sa kapangyarihan ng dugo ng ating pong Panginoong Hesus. Praise the Lord. But the Bible tells Christians to come boldly into God's presence. Huwag tayong mahihiya ngayon na lumapit kay Lord. Di ba? Huwag kang mai-intimidate na lumapit kay Lord. Mayroon ka ng karapatan at mayroon ka ng kakayanan na makalapit sa ating Panginoon with boldness and confidence. Amen. Praise God. If you are a Christian today, you can have boldness and confidence as you approach God with your prayers and your worship. Because you are no longer far away from God. Now in Christ Jesus, you who once were far off have been made near by the blood of Jesus Christ. Gusto kong i-highlight po natin yung last part. Have been made near by the blood of Jesus Christ.
Basahin nga po natin ang Ephesians chapter 2, verse 13. Ayan. Ephesians chapter 2. Sino babasa? Okay. Ito si Brad John, excited eh. Ayan. Sige bro. Ephesians chapter 2 verse 13. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos, ay inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Amen. Wow. Ganun ka-powerful yung dugo ni Jesus Christ. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, na dati daw tayong malayo sa Diyos. Ngayon tayo po'y nailapit sa ating pong Panginoong Hesus dahil sa dugo ni Kristo. Amen. So napakagandang pagbulayan po natin na before talaga in reality, 'di ba? And experiences. Natin ito nakaka-relate po tayo dito, Amen. Okay, so praise God. It is because of the blood of Jesus Christ that we have the great privilege of pouring our heart out to God. O pwede mo nang ibuhos ang laman ng puso mo. O pwede mo nang sabihin kay Lord, Lord, salamat sapagkat yung dating punong-puno ako ng guilty feelings, yung hatred, yung galit sa puso ko, di ba? Nafe-feel ko ngayon na ikaw ang Diyos ng kahabagan at makakalapit ako sa iyo ng may kalinisan. Amen. Okay, so praise God. Sharing ulit tayo rito sa part na ito, mga minamahal kong kapatiran. Ayan. Sa First Peter, Ephesians. Ephesians 2:13. Ayan. Ephesians chapter 2. 13. Ang sabi dyan, have been made near by the blood of Jesus Christ. Okay. So, sabi dito sa Ephesians 2 verse 13, datapwat ngayon kay Kristo Jesus na kayo noong panahon ay nalalayo ay nilapit sa dugo ni Kristo. So, before, dahil nga nung nakilala ko si Lord, dati akong makasalanan, mas naintindihan ko na once we accept Jesus as our personal Christ and Savior, nasa puso na natin ang Lord. Mas, the more, kasi as we become Christian, hindi naman naging Kristiyano ka, hindi ka na magkakasala. Still, habang nandito tayo sa mundo, patuloy pa rin tayo nagkakasala kasi walang taong hindi makasalanan. Diyos lang ang perfecto. So, sabi ko, Lord, kapag nagkakasala ako, meron akong guilt feeling sa puso ko. Alam ko na, Lord, hindi yata tama yung ginawa ko. Minsan nagagalit ako. Minsan may mga nakikita akong hindi dapat. Mga decision ko sa buhay na hindi dapat. Pero sabi nga sa Ephesians 2 verse 13, tapwat ngayon kay Kristo Jesus kayo na noong panahon ay inilalapit sa dugo ni Kristo. So, meron na tayong access by the blood of God. We are healed. Lahat ng pagkakasala natin, kung natatalisod man tayo as we walk with God, I pray, sabi ko, Lord, pasensya na, I pray, God is one prayer away. Hindi na siya kagaya ng dati na kapag ka nagpe-pray ka, parang okay, parang anlayo, parang wala kang pakialam, parang ang layo-layo talaga ni Lord sa'yo. As you understand the love of God by the blood of God, pinatawad niya tayo sa kasalanan. Sabi ko, Lord, God is just one prayer away. Sabi ko, Lord, kapag meron akong decision sa buhay na ginagawa, I pray first. Sabi ko, Lord, kapag merong problema, pagsubok na dumadating, nagkakaroon na tayo ng bold access with just prayer by the blood of Jesus. Okay, praise God. At alam niyo ba yung salitang bold access? Mangyayari po ito sa pamagitan ng relationship. Di ba? It means na na-establish yung ating relationship kay Jesus Christ. Okay? Mantakin mo yung lumang kalalagayan po natin, mga kaaway ng Diyos. Di ba? Outcast, malayo kay Lord, separate kay Lord, alienated sa ating pong Panginoon.
Lahat ng yan ay binago ng ating Panginoon at ito yung gusto pong ipaunawa ng Diyos sa atin. Na hindi po tayo mabuhay sa kamangmangan, sa kawalan ng kaalaman. Kapag naunawaan po natin yung ating pong kalalagayan ngayon, bunga or dulot ng dugo ni Jesus Christ. So, magkakaroon talaga tayo ng mas malalim pang kaugnayan at relasyon sa ating pong Panginoon. Amen. Sa araw na ito at maging sa araw-araw. Sa Biyernes Santo na ito na ating pong ginugunita, dapat hindi ito lumilipas na wala pong nangyayaring mas maganda sa buhay spiritual po natin. Dapat every Good Friday, lalo tayong napapalapit kay Lord sa pamagitan ng kanyang mga salita. Tinuturuan po tayo kung paano po tayo makapamumuhay ng tama at naaayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. So, tingnan natin, di ba, yung mga points na ito, bold access to God. So it is because of the blood of Jesus Christ that we have the great privilege of pouring our heart to God. Psalm chapter 62 verse 8. Mababasa natin dyan. Kaya ano ba ang sabi ng talata dyan? Psalm chapter 62 and the verses 8. Sino ang gustong bumasa? Ayan, si Barjun. Sarili na, Pastor. Binayatan ko kagabi. Go ahead, bro. Psalm 62 verse 8, magtiwala kayo sa Kanya buong panahon. Kayo'y mga bayan, buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap niya. Diyos ay kanlungan sa atin. Amen. Praise God. Ganda ng pagkabasa mo sa Tagalog translation. Buksan ninyo ang inyong dibdib. Sa ibang wika, buksan ninyo ang inyong puso. So, pwede mong buksan, pwede mong ibuhos ang laman ng ating pong puso kay Lord sa ating pong pananalangin. Diba? Wala ka nang itinatago, hindi ka na nahihiya, yung open access ka kay Lord. Lord, alam mo naman ang puso ko eh. Yung every time na lumalapit tayo kay Lord, diba? Alam mo na, yung parang yung pina-close na kaibigan mo, na nag-o-open ka ng mga sekreto mo sa Kanya. Diba? Na alam mo na, okay, panatag ako rito eh. Mayroon siyang maibibigay sa akin na payo, mayroon siyang maibibigay sa akin na comfort sa kabila ng aking mga paghihirap, mga kalungkutan, mga problema, struggles na pinagdadaanan. So kay Lord, ganun po tayo kapag lumapit tayo kay Lord. Dahil sa meron tayong bold access kay Lord, nakakapagbukas tayo ng puso sa harapan ng ating pong Panginoon. Nakakapag-share tayo kay Lord. Kaya nga ang pananalangin, iba ay hindi lamang po ito monologue. This is a dialogue, communication sa ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Okay. So, na-experience na ba yan? Sino po ba ang gusto mag-share sa inyo dyan? Mga minamahal kong kapatid. Okay? Okay. So, huwag tayong mag-aagawan ng microphone. Isa-isa lang. Alright? Ayan. Casting our cares on Him. 1 Peter chapter 5 verse 7. Diba? Pag sinabing casting our cares on Him, alam natin na nagkikare si Lord. Pinakakatiwala natin yung ating pong buhay kay Lord. Yung ating mga problema sa ating pong Panginoon. Diba? Nananangan tayo kay Lord. Nananampalataya tayo ng lubusan sa ating Panginoon. Nasa dami ng mga problemang ating pinagdadaanan. Pero kapag ka nag-pray ka kay Lord, dahil mayroon na po tayong bold access sa ating Panginoon, alam mo na pinakikinggan ka ng Diyos. Amen. Amen. At alam mo, natutugunin ka ng ating pong Panginoon. It means na mayroon ng kapangyarihan ang pananalangin mo. Before, di ba, walang, parang useless yung panalangin po natin. Okay. Minsan pa nga, ang panalangin natin ay yung amin kinabukasan na. Di ba, Sister Chris? Ano ba, meron ka bang gusto i-share? Okay, sabi dito no sa 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. So lahat po ng mga nangyayari sa atin for the past, mga problema man nararanasan, lagi lang nating tatandaan na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amen. handang tumugon sa lahat ng mga pangangailangan mo sa buhay. Huwag ka lang mawala ng pag-asa, manalangin ka lang. Amen. Okay, Sister Annalie.
Praise God. So, yun nga, kapag meron tayong mga pinagdaanan sa buhay, alam ko na bawat isa sa atin ay meron talaga tayong mga hinaharap na iba't ibang mga pagsubok. Kung ano, lahat, nandoon yung depression, anxiety. So ako, dumaan din ako sa mga ganyan. At ilang taon kong dala-dala po talaga yan noon na nandito na rin ako sa Maynila noon. Nandito na rin ako sa Maynila na talagang naranasan ko yung nagkaroon ako ng sakit na hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. At yun pala ay isang sakit. So, nandoon na yung pag-iisip ko ng kahit ano-ano yung iniisip ko. So, sa mga panahon na yun, parang nanghihina ako. Pero, alam mo yung, ang kabutihan ng ating Panginoon, kapag anak ka ng Diyos, kapag pinili ka ng Diyos, sa mga panahon na nahihirapan ka, sa mga panahon na nabibigatan ka na, sa mga pagsubok na kinakarap mo. So, lumapit lang tayo sa ating Panginoon kasi yun ang sabi niya na casting all your cares upon Him for He carried for you. Kasi minahal tayo ng ating Panginoon. So kapag nakaranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay, so wala tayong dapat ibang tawagin na pangalan, kundi ang tanging pangalan lamang ng ating Panginoon. So huwag tayong lumapit kahit kanino, sa kahit kanino man na pwede nating lapitan, katulad ng mga taong walang pananampalataya na kung kani-kanino lalapit. So tayo na alam natin na meron tayong Diyos, so sa Kanya tayo lalapit, doon tayo hingi ng tulong, doon tayo magpipray, doon natin siya kakausapin. So lahat ng ating mga problema kapag nandoon ang ating Panginoon sa buhay natin, lahat ng yan kayang-kaya nating lagpasan po sa pamamagitan Amen, ng amen. kapangyarihan ng ating banal na dugo ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Sister Michelle. Praise God. Para po sa akin, dahil Holy Week po ngayon, karamihan ngayon ay naniniwala na si Jesus Christ ay patay ulit. Pero sa ating mga Kristiyano ay isang beses lang po namatay si Jesus Christ. So, dahil sa okasyon ngayon, sabi nga ni Pastor kanina na yung buhay natin ay dapat alalahanin natin na masyadong matagal yung word. But, sa okasyon po natin ngayon, dapat alalahanin po natin na it's only by the blood of Jesus that we have been saved. Na sa kanyang dugo lamang tayo naligtas dahil siya lamang pong namatay sa krus, siya lamang nagligtas Amen, sa amen. atin. So, sa kanya lang po tayo dapat lumapit. Because siya lang talaga yung nag-care sa atin simula pa nung una. Siya lang yung talagang nag-care sa atin na iligtas tayo. Siya lang yung nag-care sa atin na maligtas tayo mula sa kapahamakan. So, siya lang din ang may kakayanan. Siya lang din ang nag-care sa atin na maibigay sa atin ang ating mga pangangailangan. So, bakit pa tayo lalapit sa iba? If it's only Him na talagang nagligtas sa atin. At talagang yung lubos na nagmamahal sa atin. It's only Jesus Christ. Amen. 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 Praise God. Brother Jun. Ayun, ano naman. Yun nga, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalaki sa atin. Yun nga, talagang talaga sa atin yung Panginoong Diyos. May share ko lang yung may isa kasi kami kasama ngayon sa trabaho. Nagka-COVID siya. Kaya ang laki ng nagiging impact sa amin. Para hindi siya naging problema, tinext ko yung boss ko. Sabi ko, complete healing. God is good. Yun nga, laki na papasalamat niya sa akin na binigyan ko siya ng kumbaga hindi siya problema. Kumbaga pagkatiwala natin sa kanya ang problema. Kumbaga hindi siya magiging Ma-depress. depressed. Kaya yun ang sinabi ko sa boss ko kasi talagang yung nga, tinis ko ulit siya kahapon. Medyo okay naman na daw siya. Sabi ko,
Sabi ko, hindi ka pabayaan ng ating Panginoon. Kaya laking papasalamat niya sa akin. Kaya nga, sabi nga, lahat ng maging problema natin talaga, pagkatiwala natin sa ating Panginoon, tulad nga mga nangyari dito sa atin, kumbaga, walang imposible sa ating Panginoon. Talaga siya yung magiging magpuprovide lahat ng ating mga pangailangan. Kumbaga, huwag tayo mag-worry. Talagang sa Panginoon tayo lumapit. Praise God. Hallelujah. So tama nga, ang sinasabi ng Bible, cast your cares unto Jesus. Cast your burden unto Jesus. Ano nangyari dyan? Ayan, nabunot. Okay, for He cares for us. Alright, so, I'm praying anytime, at any place, in the power of the Spirit. Okay. My question dito, does your prayer life reflect the kind of relationship you have with God through the blood of His Son? Okay? Yung prayer life daw po natin, nagre-reflect ba ito ng isang uri ng relasyon na mayroon tayo ngayon sa Diyos sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus? So, tayo po ang nakakaalam dyan, mga minamahal kong kapatid, kung mayroon bang impact ang panalangin po natin ngayon. Kung mayroon bang, di ba, ano bang status ng prayer life natin? Nagre-reflect ba ito sa tamang relasyon natin kay Lord? Amen. Paano ka ba nagpre-pray kay Lord? Paano ka ba lumalapit sa Panginoon? Yung nais ng Panginoon na pananalangin at pagsamba sa Kanya ay isang pananalangin at pagsamba na boldly, di ba? Wala tayong tinatago kay Lord. Nakakapag-access tayo with boldness sa presence ng ating pong Panginoon. Remember sa Old Testament, hindi pa open yung access eh. Pero nung mamatay si Jesus Christ, at sa pamagitan ng kanyang dugo, na binasa po natin kanina sa Hebrew chapter 10 verse 19, na sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay malayang makalalapit na sa Diyos. What a great privilege. Diba? Nung lumang tipan, walang ganitong klaseng pribilehiyo. Magkakaroon ka lang ng pribilehiyo kapag ka ikaw ay high priest at once a year lamang. At hindi yearly, kundi yung mga high priest, di ba? Privilege lang na sila po'y makapasok sa presensya ng Panginoon. Subalit sa oras na ito, every time na tayo po'y nagpre-pray at nagwo-worship sa ating Panginoon, o pwede mong ma-encounter yung presence ni Lord. Amen. And look at point number 4. We are able to conquer the accuser of the brethren through the blood of Jesus Christ. Diba? Mayroon tayong accuser, mayroon tayong kalaban, hindi pa tapos ang laban, hindi pa tapos ang battle. Okay, so si Satan ay hindi tumitigil. Siya ay parang leon na umaatungal at naghahanap ng pagkakataon na makasila. Ang sabi po ng Bible sa 1 Peter chapter 4. Okay, subalit sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus, ang accuser na yan ay ating pong ma-overcome. Ano bang ina-accuse ni Satan sa atin? That you are a sinner. Yung ating mga nakaraan, yung ating past. Diba? Yan ang laging ina-accuse ni Satanas sa atin. Yung parang abogado, diba? Na nag-a-accuse sa iyo na ikaw ang nagkasala, ikaw ang guilty, ikaw ang karapat-dapat hatulan ng kamatayan, ikaw ang dapat magdusa. Okay? Dahil sa kasalanan ginawa. Subalit, lahat ng accusation ni Satan sa atin, ito'y ating ma-overcome. Because of Christ's sacrifice and the pouring out of His blood on our behalf, we can trust in the righteousness of Christ and not our own righteousness when we are accused by enemy. Amen? Yung pinakamagandang verse dito, is yung 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Okay, pabasa nga ng talatang yan, na yung ating righteousness ay na kay Kristo. Diba? Yung tinitingnan ng Diyos sa iyo ngayon ay hindi yung mga ginawa mo noon, kundi ang mga ginawa ni Jesus Christ sa atin. Kung kaya't ang ating pong katuwiran at kabanalan ay hindi nakakredit sa iyo, kundi nakakredit sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi po ng talatang yan, that we are the righteousness of God in Christ. Amen. Yun yung righteousness po natin. So therefore, di ba,
Wala nang po pwedeng i-accuse ang demonyo sa iyo na ikaw ay, di ba, makasalanan. Po pwede mong balikan si Satanas at sabihin mo sa kanya, dati yon, pero ngayon, binago na ako ni Kristo. Sa Revelation chapter 12, verse 11, okay, ano po ang sinasabi ng talata dyan? Of course, si Brother John. Okay, ang sabi dyan, Brother John. Revelation 12 verse 11, nagtagumpay ang mga ito laban sa diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ang kanilang pagsaksi sa katotohanan sapagkat hindi nila pinaghihinayangan ang kanilang buhay. Amen. Okay, so ang ganda ng sinasabi po ng talata. Amen? Nagtagumpay ang mga ito. Sino po ba ang tinutukoy dyan? Ito yung mga Kristiyano na nasa presensya na ng Panginoon, na ni-rapture. Okay. Na according to Revelation chapter 12 verse 11, paano po sila nagtagumpay? Sa pamagitan ng dugo ng kordero. Amen. Mau-overcome po natin ang lahat ng mga accusation ng kaaway. Alright? Revelation chapter 12 verse 11 says, and they have conquered him, which is Satan, by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony. For they love not their lives even unto death. Amen. Praise God. So as believers, we know that we cannot stand on our own merit or because of our own deeds. We know that our good deeds are a filthy rags before God. Isaiah chapter 64 verse 6. Na ang ating mga mabubuting gawa ay parang maraming basahan lamang sa harapan ng ating Panginoon. So hindi po pwedeng i-present yan kay Lord. Ang po pwede lamang po natin i-present ay ang mga ginawa ni Jesus Christ. Di ba? Yun lamang po ang po pwede natin ipagmalaki. At yun lamang po pwede nating i-present kay Satan kapag inaakusahan ka ni Satanas. Ang i-present mo ay ang mga ginawa ni Jesus Christ. At pa pwede mong sabihin sa Kanya na sapat ng dugo ni Jesus upang ako'y maging matuwid. Amen? Binabalikan ba tayo ng mga nakaraan? Mayroon ba tayong mga experiences na parang ang hirap lumapit kay Lord? Kasi, di ba yung ating tinitingnan ay ang ating pong mga ginawa before? Siguro, mayroon tayong mga ganitong klaseng mga karanasan. At kapag ka ito yung situation po natin, ang hirap talagang makalapit kay Lord. At ito'y gawa ng kaaway. Accusation yan ng kaaway. Ina-accuse ka ng kaaway para manghina, para tumigil na, para tumalikod na sa iyong journey kay Lord. Kaya maraming mga taong gumigive up kasi ang kanila pong struggle ay baka hindi na ako tanggapin ng Diyos dahil nagkasala ako, etc., etc., blah, 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 blah. Alright? So, sa mga kapatiran natin, ano bang masasabi natin dito? We are able to conquer the accuser of the brethren. Okay? Amen. Sino ba ang gusto mag-share? Alright? And of course, tulad ng ating pong naka-ugalian, lagi itong nagsisimula sa kanan. Okay. Ayan, praise God, thank you Lord. So yun, so yung point 4, by the blood of Jesus, we are able to conquer the accuser of the brethren. So lahat ng bagay sa tingin natin na dahil sa kasalanan na separate tayo kay Lord, wala na tayong patutunguhan sa buhay natin. Wala ka na, wala ka ng value. Kasi dahil sa kasalanan, nandun yung parang di ba pag magnet nagdidikit, pero yung pagka binaliktad mo yung magnet, hiwalay dahil sa kasalanan. Pero by the blood of Jesus, lahat ng bagay na pagtatagumpayan natin. Amen. Yun yung talagang tumimo sa isip ko na kapag tinanggap mo na si Lord as your personal Savior sa puso mo, lahat ng pagsubok, once you pray, alam mo na mapagtatagumpayan natin to. Kung ano man yung gawa ng kaaway, minsan meron talagang may mga problemang dumadating na hindi mo alam, pero meron kang boldness para kumonek kay Lord pag merong problema. So lahat mapapagtagumpayan natin, lahat ng gawa ng kaaway. Amen. Just say that by the blood of Jesus, kaya kong malalampasan ko itong pagsubok.
Yung lagi kong as Christian, yun yung talagang tinatanim ko sa puso. Okay, praise God. Salamat, Brother Van. Meron lang akong isi-share dito, na related dito sa ating pong point. Alam niyo ba na meron pong isang Kristiyano na nagpapalayas ng demonyo? Kasi meron pong naposes ng demonyo. Isa siya sa ginamit ng Panginoon to cast out devil. Okay, or demons, nung panahon na yon. At alam niyo ba, nung siya nagpapalayas ng demonyo, inaccuse siya ng demonyo literally. At ang sabi ng demonyo, bakit mo ako pinapalayas? Di ba ganyan ka? Yung ina-accuse siya ng kanyang dating buhay, di ba babaero ka? Di ba lasinggero ka? Di ba nagkasala ka ng ganitong klase ng kasalanan? So parang napahiya siya at intimidate siya. At hindi niya alam ang kanyang gagawin kung paano niya, di ba, ma-overcome yung ganong klaseng accusation. Pero na-remind siya ng Word of God sa pamagitan ng dugo ni Jesus Christ. Naalala niya yung mga pangako ng ating Panginoon, lalong-lalo na po yung Revelation chapter 12 verse 11 na, di ba, nagtagumpay sila sa pamamagitan ng dugo ng kordero. It means na malinis ka na. At kapag ka inaakusahan ka ng kaaway mo na ikaw ay masama noon, so pwede mo siyang balikan na ako'y pinatawad na ni Kristo. Ako'y binago na ni Kristo. The old has gone and the new has come. And that the Christ's righteousness attributed to us is how we are able to stand up against any form of accusation. Amen? Sister Chris. Kung dati inaakusahan ka ng mga makasalanan, dapat lalo kang maging matatag, dapat kayanin mo, mas lalo kang lumapit kay Lord at ipagdadasal mo kung sino man yung nagsabi sa iyo noon na mabago ka through the blood of Jesus Christ. Amen, amen. Praise God. So, sabi ni Sister Chrissy, di ba, na kung sino man ang nag-a-accuse sa iyo ng iyong mga nakaraan, so pwede mong balikan ang taong ito at kung sino man sila, maging ang kaaway man, na binago ka na sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Before, nung nagpapasimula pa lamang po ako, sa pananampalataya, ang daming mga temptation, ang daming mga nag-a-accuse sa akin, mga kabarkada ko, sabi ng mga kabarkada ko, naku, hindi magtatagal yan, babalik din yan. Minsan, pag nagbabakasyon ako, ang mga barkada ko pupunta ng bahay, ang dami talagang dinadalang temptation. Akala nila, di ba, makikijoin pa ako sa kanila pero ang lagi kong present sa kanila, ako isang Kristiyano. Dapat i-declare mo na ikaw ay Kristiyano, na ikaw ay binago na ni Kristo. Amen. Na ikaw ay mayroon ng kabanalan na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen. Sister Annalie. Praise God. So ako naman ay meron din akong mga nagawang mga kasalanan talaga. So dumating yung punto na talagang parang doon ako nanghihina, parang laging bumabalik-balik sa isipan ko na bakit ko nagawa. Kasi dati nagtatrabaho pa ako nung talagang may mga kasamahan kasi tayo na talagang may ayaw din sa atin. So, gagawan tayo ng mga kwento talaga na hindi maganda. So, nung mga panahon na yun, parang nawawalan ako ng pag-asa, parang sobrang nalulubog ako. Sabi ko, bakit ganun? Pero, ang kabutihan lang kasi kapag nanduroon na yung mga problema na katulad sa mga mabibigat na mga kinakarap natin, ay nanduroon pa rin yung pagpapaalala talaga ng ating Panginoon na kahit gaano man kahirap yung ating mga pinagdadaanan, ay kaya po natin kahit na inaakusahan ka ng mga kasalanan na hindi mo naman talaga totoong ginawa, alam ng Diyos yan. So, parang yun yung dahilan na parang lumalayo ka na sa kay Lord. Pero, ang Panginoon, siya din yung gumagawa ng way kung paano tayo mailapit talaga muli sa Kanya. So, sabi sa Revelation 12 verse 11 na, and they have conquered him
Satan by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. So, talagang sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoon ay kahit gaano man yung kahit ano man yung ating mga pinagdadaanan ay kaya nating malalagpasan dahil ang ating Panginoon yung patuloy na nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Amen, amen. Praise God. Sister Mitch. Amen. So, bilang mga Kristiyano po, lagi po natin tatandaan that we are more than conquerors. Simula nung nakilala natin si Lord, simula nung tinanggap natin siya as our Lord and Savior, lagi po natin tandaan na God is with us, lagi po natin siya kasama, the Holy Spirit is with us, at binigyan tayo ng Lord ng karapatan ng access, ng karapatan na mapaglabanan ang lahat ng gawa ng kaaway sa buhay natin. Amen, At amen. mapagtagumpayan ang lahat ng gawa ng kaaway. Diba? So, kahit na nakakagawa tayo ng kasalanan, huwag tayong mamuhay sa kasalanan. Mag-repent agad kasi hindi naman tayo perfect lagi ng mga Kristiyano. Nakakagawa at nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. But huwag tayong mamuhay sa kasalanan. But mag-repent agad at maguhin na kung ano man. Talagang si Lord lang ang talagang makakapagpabago sa atin, di ba? So, bilang mga Kristiyano, yun nga, we are more than conquerors. So, anuhin natin yung puso natin, punuin natin ang salita ng Lord, kung tayo ba naghihina, kung tayo nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Kasi di ba, minsan pag ang problema talaga nararanasan natin, kung tayo minsan nanghihina. So, ang tendency dahil sa mga nararanasan is lumalayo, imbis na lumapit sa Lord, lumalayo. Lalo na pag nakakagawa ng kasalanan, nahiya ng lumapit sa Lord. But, mali po yun. So, every time po na nanghihina tayo, mas lalo tayong lumapit sa Lord. Kasi, pag lumayo tayo sa Lord, wak na. Sana lang tayo pupulutin. Diba? Wak na. Wak na Diyos. It's only God who can save us. Amen, amen. Praise God. Barjun. Roll. Ayun. Conquer the accuser, yun nga. Akala ko kasi pag Christian ka na, accepted ka na sa mga kasalanan. Eh. Yung pala ikaw pa mismo yung minsan nilalapitan ng mga kasalanan. Ako minsan pag away kami ni Mrs. Minsan nag-iisip ko na, balikan ko na lang kayo nakaraan. Sabi ko, mali eh. Nag-iisip ako, mali. Sabi ko, magdidepende pa rin ako sa Panginoon. Kasi, yun ang sabi niya eh, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nang pinag-awakan ko. Doon tayo sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hanggang sa yan. Praise God. Okay, so yan. Okay, na-remind lang ako sa sinabi ni Sister Annalyn kagabi na si Barjun parang nahihiya eh. Kaya pass muna kami. Pero praise God, bro, parang walang panama sa iyo, di ba? It means na talagang kapag si Lord ang kumilos, di ba, lahat ng bagay ay ating napagtatagumpayan. So maging ang lahat ng mga accusation ng kaaway, ito'y ating na-overcome. So napakabilis ng oras, ano? Okay, so praise God. But anyway, dito po sa panghuli po natin, as believers, okay, meron po tayong righteousness ng Panginoon attributed to us, okay, is how we are able to stand up against accusation. Mayroon yun po yung dahilan bakit makakatayo po tayo sa anumang uri ng accusation sapagkat mayroon po tayong kabanalan at katuwiran ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo. Ang sabi po ni Charles Spurgeon, okay, sa kanyang quotation, sabi niya, I know that the devil will say to you, he will say to you, you are a sinner. Tell him, you know you are. Okay, but that for all that you are justified.
So sabihin mo sa kanya, kapag sinabi ng demonyo na ikaw ay makasalanan, harapin mo siya at sabihin mo sa kanya na ikaw ay pinatawad na ni Kristo. He will tell you of the greatness of your sin. Tell him of the greatness of Christ's righteousness. He will tell you of all of your mishap and your backsliding, of your offenses and your wandering. Tell him and tell your own conscience that you know all of that. But that Jesus Christ came to save sinners, and that although your sin be great, Christ is quite able to put it all away. Amen. So every time na mayroon pong mga accusations sa atin ng kaaway, harapin mo siya at sabihin mo yung mga nakaraan mo sa buhay, pero sabihin mo rin yung kalalagayan natin ngayon, yung situation natin ngayon. Na sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, mayroon na tayong katuwiran, isang katuwiran na hindi po pwedeng tutulan ng anumang uri ng karanasan. Isang katotohanan na hindi po pwedeng baluktutin ng anumang uri ng nakaraan. At yun ang ating pong buhay ngayon kay Kristo. Na sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo po'y nagkaroon ng hindi lang bold access kay Lord, kundi na-overcome po natin ang lahat ng uri ng accusation ng kaaway. Amen. So sa ating pong panghuli, the power of the blood of Jesus Christ must be understood by all believers. The outcome of our life testimony lays on the knowledge and the blood of Jesus Christ. Blood, sacrifice, and life of Jesus Christ. So yung ating pong life testimony, yung ating pong pamumuhay araw-araw ay nakakonect sa ating pong tamang pagkakaunawa sa dugo ng ating pong Panginoong Hesus. And as I said before, tayo po'y nasa Good Friday at maraming mga tao ngayon na busy sa kanilang pangrelihiyosong gawain. Yung iba dyan nagpapapako sa krus, yung iba ay lumalakad ng paluhod, yung iba dyan ay di ba, naglalakad ng nakapaasa papunta sa malayong lugar, di ba, na kung saan nandoon yung kanilang mga panata. Subalit, hindi lamang yan ang gustong maranasan natin. Hindi lamang yan ang nais ng ating Panginoon na gawin po natin. Ang nais ng Panginoon ay maunawaan po natin kung gaano po ka-powerful ang kanyang dugo, na mayroon itong kakayanan, di ba, na baguhin ang buhay po natin. Mayroon po itong kakayanan na magkaroon po tayo ng kalalagayan na maging conqueror sa anumang uri ng accusation. So mga minamahal kong kapatid, kami po'y bumabati sa inyo ng isang Good Friday, at anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito. So nawa po ay pagpalain po kayo ng Panginoon at ang mensaheng ating pong napag-aralan, ang nawa ay ito po'y naunawaan po natin at ito po'y may sa buhay po natin. Amen. Of course, sa panghuling mga ang tawag rito, panghuling message ng ating pong mga kapatiran. Okay? So nandito po sila para makapagbahagi at makiisa sa ating pong pagtatalakayan ng ating pong mensahe sa araw na ito. Ano pa? For the last message, bro? For the last message, so through the blood of Jesus, meron tayong bold access. So once we accept God, connected na tayo sa Kanya, hindi na tayo mawawala ng internet connection. Amen. Praise God. Praise God. Sister Chris. Through the blood of Jesus, makakonquer natin lahat, anuman ang accusation. Kakayanin natin basta lumapit lang tayo kay Lord at magtiwala na meron tayong Diyos na mga Panginoon sa lahat. Amen. Okay, Sir Annalie. Praise God. So lagi po nating tatandaan na walang ibang pinakamakapangyarihan kundi ang tanging ating Panginoon lamang at ang kanyang banal na dugo na siyang naghugas sa lahat ng ating mga kasalanan. So patuloy tayo na maglingkod sa ating Panginoon sa kabila ng may mga nagawa tayong kasalanan. So lagi nating iisipin na pinatawad na tayo ng ating Panginoon. So ang kinakailangan lang na patuloy tayo na lumapit sa ating Panginoon. Amen. So, Amen. praise God. Praise God. Amen. So, lagi po natin tandaan mga kapatid na it's only by the blood of Jesus that we have
siya lang yung namatay sa krus para iligtas tayo. So, sa kanya lang tayo magtiwala at manahan. At dahil nga sa kanyang dugo, may unlimited access na tayo sa kanya. Diba? Amen, Hindi katulad ng internet na pag nawala ng data, wala ng access. But the Lord, only ang ating access. Yan, praise God. Roll. Access to God. Nga tayo ay may access na tayo sa ating Panginoon. Kaya napakaganda nung topic natin ngayong umaga. Yung nga, God is good. Praise the Lord. Ayan, palakpakan po natin si Lord sa umagang ito. And of course, sa umagang ito, tayo po'y manalangin. Tayo po'y umawit muna kay Lord. Ayan. Hallelujah. Tayo sumamba kay Lord sa mga oras na ito. Kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat mong magmahal. Ang iyong kawa ay magpasawalang hanggan. Kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat mong magmahal. Ang iyong tawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita bilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Hallelujah. Tayo po yung manalangin, Panginoon. Maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong magandang balita, sa iyong mga salita na nahayag sa aming pong mga buhay. Tunay nga, O Diyos, na naunawaan po namin ang kapangyarihan ng iyong banal na dugo. At dapat hindi na po kami mabuhay na kagaya po ng dati, Panginoon. Mabuhay po kami ng matagumpay, O Diyos. Sapagkat ang sabi ng iyong mga salita, na-conquered na po namin ang lahat ng mga accusation ng demonyo sa pamagitan ng iyong banal na dugo. Panginoon, sa Semana Santang ito, sa Biyernes Santo na ito, Panginoon, panalangin ko, Lord, ng lahat ng mga mananampalataya ay magkaroon, Panginoon, ng kaliwanagan at kaunawaan kung gaano po ka-precious, kung gaano ka-special ang dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Ang iyong banal na dugo, Panginoon, nagtubos sa lahat ng aming pong mga kasalanan, na siyang nagbigay sa amin ng kapangyarihan upang magtagumpay sa lahat ng accusation ng kaaway. At nawa, lumipas man ang Biyernes Santong ito, makapamuhay kami ng naaayon sa iyong kalooban.
Panginoon, maraming salamat. Pagpalain niyo po ako ang sino mang may mga pangangailangan sa buhay, ang sino mang nangangailangan ng prayer request, Lord God, sa umagang ito, ang mga may karamdaman na yung pagalingin, ang mga nanghihina yung palakasin, Panginoon, ang mga may struggles at may mga conflict na pinagdadaanan, Lord, we pray for your divine intervention, Lord God. Natutulungan mo sila, Panginoon, at pagpapalain mo sila, O God, sa araw na ito. Ano pat sila po'y magiging matagumpay, Panginoon, sa lahat ng uri ng mga pagsubok sa buhay. Panginoon, maraming salamat. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Alright. Okay, so shout out po muna tayo sa ating pong mga kapatiran, kay Sister Gina, kay Sister Ida, alright, kay Sister Arlene, kay Sister Dinalyn, alright, kay Sister Maribel, kay shout out kay Sister Letty, kay Brother Randy, kay shout out kay Pastora Dayan, kay Pastor Ray Hatulan, okay, at sa marami pang mga kapatiran po natin, na nasa kanilang mga tahanan, kay Sister Honey Claire, okay, at sa lahat ng mga hindi po nabanggit, pagpalain nawa tayo ng Diyos sa araw na ito, bukas hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Okay, at kami po dito po sa studio, alright, sa JOH Sukat Studio, ay nagsasabi sa inyo ng God bless us all. Alright, palakpakan natin si Lord. Salamat sa Panginoon. Amen. Ganun po yun. Salamat Kaya ba? lang